naging mainit nga na usapin na kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na eksena ang naganap sa kamera ng magwala umano si Representative Bienvenido Benny Abante Jr. matapos itong maging target ng matinding pambabatikos mula sa mga loyalista ng Duterte or DDS. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ni Abante ang kanyang emosyon na nauwi sa pagtaas ng boses at tila pagkawala sa sarili habang nagsasalita sa sesyon. Ang insidente ay nagugat sa mga negatibong komento laban kay Abante sa social media kung saan binabati ko siya kaugnay sa kanyang mga pahayag at posisyon sa mga isyong kinakaharap ng administrasyon. Sa gitna ng kanyang galit, naibulas-las umano ni Abante ang ilang salita na nagdulot ng mas matinding kahihiyan sa kanyang kampo. Ayon sa mga ulat, may ilang kasamahan si Abante sa kamera na nagpilit magpatahimik sa kanyang upang maibsan ang tensyon, ngunit hindi ito naging sapat at tagpong ito ay mabilis na kumalat sa social media na lalo pang nagpaigting ng mga puna laban sa mambabatas. Samantala, patuloy naman ang DDS sa kanilang pagbabantay at pagbibigay ng opinyon laban sa mga kritiko ng administrasyon ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ng marami ngayon, mauwi ba ito sa pagbagsak ng tiwala ng publiko kay Abante o makakawabawi pa ba siya sa kabila ng kanyang kahihiyan? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre mga kaibigan, huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos para po sa pagpapakita ng suporta at patuloy po tayong makapag-upload ng mga videos katulad nito at upang maging aware din po tayo sa kung anong nangyayari dito sa ating pinakamamahal na bansa, ang Pilipinas. Ako talagang kahit na naka-Christmas naka-Christmas break talagang para hindi masira yung imahe nitong si Tamba, ano ho niya, imo-mobilize niya yung kanyang mga walang yang congressman. Eto, pakinggan ho natin tong report. Sa gitna nga ng issue sa podo ng PhilHealth, kasama sa tinitingnan ngayon ng Kamara ang pagbawas sa halaga ng contribution ng mga miyembro o kaya'y pagsuspinde sa paghulog ng contribution ng isang taon. Ayon yan kay House Speaker Martin Romualdez. Plano kasing imbestigahan ng Kamara ang paggastos ng Walang yan tambaluslus na to. High na rin ho ata. Nakakahay ho kasi yung kapangyarihan. Yung tipong nakakabangag yung kapangyarihan na yan. Tapos lahat na nakapaligid sa'yo, iniisip lang nila kung ano mapapakailabangan nila sa pamahalaan. Ng pondo ng PhilHealth. Kung mapatunayan daw sa investigasyon na hindi nagagamit ng wasto ang pondo, ilang hakbang ang irerekomenda ng Kamara. Kasama na rin ang pagpapalawig pa ng mga benepisyo para sa mga miyembro. This investigation is not about blame. It's about finding solutions. Our goal is clear: to ensure that every peso in PhilHealth's coffers works for the benefit of the members. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo doon sa mga banat na yon itong si Tambaluslos, no? Ang atin lang naman ho dito, pagka ho natuloy ang rekomendasyon, bagay rekomendasyon lang naman yan, tapos pag-aaralan pa naman ho yan. Kumbaga publicity stunt na lang yan Kumbaga naka-hot water ho kasi sila doon sa decision nila na wag bigyan ng subsidiya. Para ma-justify yung naging decision nila, kailangan nila mag-imbestiga at pakita sa sambayan ng Pilipino, ayan tignan nyo, napakaraming pera ng PhilHealth. Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Pero ang bottom line dito, mali ho talaga ang ginawa nila at hindi popular sa ating mga kababayan. Natanggalan mo. Bakit mo tatanggalan ng subsidiya ang PhilHealth? Merong batas na nag-uutos na pagka meron ka na kolektang buwis dito sa mga produkto na to, merong certain percentage na kailangan ilagay mo automatic dyan sa PhilHealth. Diba? Huwag ka nang kung ano-ano pang kesyo, maraming pera. Hindi, batas yun Kaya nga isinabatas yun para labanan yung mga kabalintunaan ng mga congressman na kagaya nitong si Tambaluslos. Yung mga tipong gustong i-take advantage itong mga buwis na to na nakukuha sa mga makakasalanang produkto na yan. Diba? Ngayon mga kababayan, commentary ako kayo dun sa mga banat na yon itong si Tambaluslos. Tayo hindi sang-ayon dun. Pero kung mapoprove yung point
na mali yung, sa bagay, kawawa kasi mga kababayan natin eh. Pagka itinigil ang contribution ng mga nagbabayad ng premium dyan sa PhilHealth at pinalawak nila ang serbisyo, mababangkrap po yung PhilHealth. Sigurado, 100% mababangkrap po yung PhilHealth na yan. Pagka hindi pina-contribute, pinahulog yung mga ng isang taon, tapos dinagdagan nila yung serbisyo, merong dental, tinaasan nila yung makukuha ng mga nagkiklaim sa PhilHealth. Kawawa ho ang PhilHealth kasi yan, yan na ho yung pinakakumbaga huli, yung mga kababayan natin. Na pagka nagkasakit sila, kahit papaano, meron silang PhilHealth na tatakbuhan. Ngayon, pagka na-bankrupt yung PhilHealth, kumusta naman ho yung mga mahihirap nating kababayan? Siguro sa loob ng 1 taon, para ma-prove lang nila yung point nila, kayang mag-operate. Kaso sa mga succeeding years, doon na ho baka lahat ng programa na in-implement nila sa susunod na taon, kailangan nung pagpahingahin lahat ng lahat ng programa. Kasi kailangan nila ulit mag-ipon ng reserve fund. Hindi ho tayo eksperto pagdating sa kaperahan, ha? Hindi ho tayo eksperto pagdating dyan. Pero sigurado ho natin dito, sa gagawing rekomendasyon na yan, kung sakaling ipa-implement man yan, mababankrupt ang PhilHealth at kawawa ho yung mga kababayan nating mahihirap na umaasa lang sa PhilHealth. Ito na ho, ang pinaka-aabangan ng ating mga kababayan. Itong iyakin na si Atrasabante. Kasi kayo ang problema sa inyo dyan sa House of Representatives. Lalo na ikaw, Atrasabante. Nakakadiri ho kayo. Rene-representa nyo yung kongregasyon nyo. Kasi kayo kahit na first district yung kung saang distrito man rene-represent nyo. Kaso yung pagtayo nyo bilang congressman, ang bahagi ho nun, tinitingnan kayo bilang pastor? Ano ba kayo dun sa nyo? Ano ba mataas sa pastor? Basta, kung ano man tawag sa'yo ng mga ng mga kongregasyon mo, nakakahiya ho dahil kilala kayo bilang meron pa nga kayong props na ganyan, meron pa kayong pakwintas-kwintas na ganyan. Pero yung asal nyo sa mga komite, akala nyo kung sino kayo. Hindi nila nakikita hindi nakikita ng mga kababayan natin yung humility, higa nga. Diba? Isa ho kayo sa pinaka-coops, higa nga dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Tapos, pagka nabanatan kayo, nag-iiyakan kayo. Pagka binanatan kayo ng mga ordinaryong Pilipino, pagka pinagpiestang kayo sa social media, ayaw nyo. Pero yung asal nyo sa mga hearing, kapuna-puna naman ang ginagawa nyo. Tapos kilala pa kayo bilang leader ng isang religious group. Naku, nakakahiya ho doon. Dapat sana, mayaman na kayo, dami nyo ng pera Dapat sana hindi kayo nagpasilaw sa kung ano mga, perks na makukuha nyo dyan sa pagbira nyo sa mga Duterte. Kasi sa ayaw sa gusto nyo, Congressman na Atrasabante, merong perks. Ano yung perks na yan? Malamang magiging malapit kayo kay Tambaluslos. Dahil yung naratibo at gustong mangyari ni Tambaluslos sa mga kalaban nyo sa politika, nakikiisa kayo. At di umano yung sa mga congressman na nakipag-participate sa mga kalokohan na hearing na yan dyan sa House of Representatives, maganda-ganda ang katayuan nila pagdating dun sa mga pinamimigay na ayuda. Di umano. Ngayon, para naman daw doon sa mga nakakapagpa-contempt, di umano 100 milyon ang binibigay sa mga yan. Di umano. Kaya sa tingin ho natin, kailangan nyo ng magpahinga kung sino man ang makakalaban nito sa susunod na taon sa pagka-congressman. Huwag nyo hong iboto yung mama na yan. Napaka-kupso niya. Naku, kung yung magiging kapalit niya, magpapakaaso din kay Tamba, wala ho tayong magagawa. Ganun ho talaga buhay. Pero base dito sa nakita natin na to, sumubok na ho tayo ng bago. Wala akong kwenta yung Abante na yan. Pakinggan ho natin itong si Atrasabante. Game. Mr. Speaker, Honorable Speaker, and distinguished colleagues in Congress, Naku, at lahat po ng ating mga kababayan parang na nakikinig dito at sa ating website ngayong hapon na ito. Gusto ko lang pong sabihin unang-una, Mr. Speaker, the time of reckoning has come. Wow. Nakalagay po sa Matthew chapter Yan ka na naman. 7 and verse number 2. Merong Muslim dyan. Merong kung ano-ano religion. Merong walang religion.
Di ko naman sinasabi na pangit yung ginagawa mo na yan, na pag-quote dyan sa Biblia. Latagan nyo na lang ho kami ng fact, yung mga facts na sa mga ginagawa nyong kabalbalan dyan sa House of Representatives. Huwag yung kung ano-ano yung sinasabi nyo. Hindi naman ho lahat, kaya tulad ng paniniwala nyo. Ay, baka may lugar na may makonbinsi kayo, lalo lang mabisit sa inyo yung mga makakarinig sa inyo. Ba't quote na kayo ng ganyan? Nandiyan kayo para magtrabaho. Yung trabaho nyo, atupagin nyo. Huwag yung kung ano-ano yung mga pinagsasabi nyo pagka nagtumayo kayo dyan sa plenaryo. Anak ng topa. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. Oh. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Naku. Kung iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, Oh. na hindi mo sinusunod ang saligang batas, dahil nasa kapangyarihan ka, nais kong sabihin, Mr. Speaker, na matatapos din ang mga bagay na yan at ikaw ay hatulan ng taong bayan. Iyon. Ito pong House of Representatives ay ang bahay po ng taong bayan. Sapagkat tayong lahat ay inelect ng taong bayan upang tayo ay magbusisi ng lahat ng katiwalaang nangyayari sa ating pamahalaan. I consider this a divine blessing to be able to rise today as the chair of the House Committee on Human Rights and co-chair of the Quad Committee to share the initial findings and recommendations of our inquiry, particularly into the extrajudicial killings that occurred during the previous administration's war on drugs. Inuulit ko po, Mr. Speaker, nakampi ako ng dating administrasyon kapag pinag-uusapan po ang pag-alis ng droga Hindi sa ko yan. Kakampi ka ni Tamba. Yun. Anong kakampi ka? Kakampi ka ng mga may pera. Kakampi ka ng mga nasa pwesto. Siyempre, si tatay di kong nasa pwesto nung, kaya ikaw kakampi. Ganun yun. Pero kung sabing kakampi ka kung sino man ang maluklok sa Malacanang. Ganun yan. Pagka naluklok sa Malacanang, Duterte, panigurado kakampi ka ni Duterte. Ganyan kayo eh. Di ba? Ganyan nung sila dyan sa House of Representatives. Kung sinong may hawak ng Malacanang, ay doon lahat sila naglulundagan. Kaya ngayon, kahit na maglundagan kayo kay Duterte, pagka naluklok si VP Sara, naku, araw-gabi babanatan namin kayo. Lahat ng bumabanat sa mga Duterte ngayon, markado na kayo. Kumbaga nagkakitahan na tayo ng tunay na kulay, ika nga. Di ba? bansa. Sinabi ko po ito sa ating dating Pangulo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangan merong mapatay na more than 30,000 people upang mawala ang drugs na ito. Nawala ba ang drugs? Hindi. Nandun pa rin, Mr. Speaker. Indeed, there is a season for everything and a time for every purpose under the heaven, as made clear by the Lord in chapter 3 of the book of Ecclesiastes. This is the most opportune time for the Joint Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, and the Committee on Human Rights to present to you a progress report on our inquiry in aid of legislation. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. The deep probe into the extrajudicial killings, or AGKs, that occurred during the administration of former President
Rodrigo Roa Duterte's war on drugs yielded a far deeper tragedy into the lives of the Filipino people rather than the protection and preservation thereof that it was heralded to accomplish. The numbers, Mr. Speaker and my dear colleagues, speak the scary truth. According to data from the Philippine National Police from July 1, 2016 to June 30 of 2022, 7,640 individuals were killed in official police operations. Of these documented deaths, 7,173 were drug pushers, 440 were drug users that should have been rehabilitated, not killed, and only 21 were drug lords. Mr. Speaker, from as far back as May 15, 2024, when my committee started digging into the EJ case, we had been presented with multiple reports indicating that there had been massive nationwide drug-related killings within the period July 2016 to June 2022. The killings were classified either as police operations or perpetrated by unknown perpetrators, which is no different from the Sinaloa type of killings in Latin America, which were notorious at the time, the drug cartel in Latin America. The 2017 year-end accomplishment report of the Duterte administration highlighted as key accomplishments, my dear Speaker, the deaths of 3,967 drug personalities and 16,355 homicide cases under investigation as of 30 September 2017. The PNP reported that there was a total of 7,640 illegal drug suspects who died in police operations, 2,053 of which were recorded in the first 6 months of the Duterte presidency from July to December 2016. Yang sinasabi mo na yan, na Trasabante, ang problema ho dyan sa banat nyo na yan, hindi nyo naman sinasabi, banat kayo ng banat ng mga figure, pero hindi nyo sinasabi kung gaano kagrabe ang problema natin sa illegal na droga noong mga panahon na yon. Dapat pagka binanatan nyo kami ng mga figure na nagurgor, dapat latagan nyo rin kami ng mga figure ng kung gaano kadami yung bilang ng mga nagpupulburon noong mga panahon na yon. Hindi ba? Saka yung mga sinasabi nyo na yun, pati yung mga nagtagaang magkapitbahay, nandyan sa bilang na yun. No less than the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights noted that there were at least 8,663 drug-related killings as of February of 2019, while academic research, the HUS project of the Third World Studies, University of the Philippines, gathered around 5,348 recorded deaths. The Free Legal Assistance Group cited unassailable data in a Supreme Court en banc extended resolution that indicated that the Duterte administration's anti-drug war from July 1, 2016 to November 27, 2017 recorded a staggering total of 20,322 deaths, or a daily average of 39.46 deaths. Mr. Speaker, and my dear colleagues, was the war on drugs truly aimed at dismantling the drug syndicates and put an end to this illegal
and immoral trade? Or was it an all-out assault on the poor and vulnerable to cover up the former? Gusto ba talaga nitong durugin ang mga drug lords at ang illegal drug industry? O durugin lamang ang mga mahihirap upang pagtakpan ang mga... Yan ang abo sinasabi natin eh. Yan ang problema sa inyo eh. Kaya mga mahihirap, kaya yung, kumbaga yung mga salat sa buhay ang naging nagurgur. Kung ano man, kung yung mga nasa report mo na yan eh mahihirap, eh yun ho talaga, sila ho talaga ang market ng shab-shab. Di sila market. Sino ba yung market ng mga nagkukoka? Yung mga nagpupulburon, yung mga mayayaman na kamukha mo, mayayaman na kagaya ni Marcos Jr., ni Tambaluslos. Yaan ang market ng koka. Yaan ho ang market ng pulburon, yung sinisinghot. Yun ho yung market niya, yung mayayaman kagaya nitong si ano. Pero yung shab-shab, ang market ho niyan, yung mga mahihirap. Kaya kung pansin nyo, puro ano ho yung mga nagugurgur. Kasi sila yung gumagamit, sila yung nagtutulak eh. Wag nyong palabasin na ay puro mahihirap yung ano. Yun ang market lang yan eh, shab-shab eh. Yan ang problema sa inyo. Isa pa yan, ginagawa nyo tanga yung sambahin ng Pilipino sa mga pagsasalita nyo na yan. May kinalaman o kaugnayan sa problemang ito. Clearly, the war on drugs, while touted as the formidable solution to the country's drug menace, had resulted in the systematic violations of our constitutional rights. Grabe naman yan. Parang relax ka lang, Brad, baka matumba ka. Life, relax ka lang. human dignity, and due process. Ang sagradong buhay na tanging bigay ng puong may kapal ay hindi kailanman dapat pawiin ng sinuman. Yun, ng sino man. Pero yung mga sagradong buhay na mawawalan dahil sa hindi nyo paglagay ng subsidiya sa PhilHealth, hindi kayo nagtitiyakan. Okay lang yun. Okay lang yung tanggalan ng subsidiya PhilHealth. Okay lang magkamatayan yung mga Pilipinong manghihingi ng tulong dyan. At dahil hindi sila makahingi ng tulong, dahil wala ng pera, walang subsidiya galing sa pamahalaan, okay lang yun. Walang problema yun. Di ba? Yun talaga ho, sila ho mga inosente at ordinaryong Pilipino. Hindi ho sila involved sa ipinagbabawal na pulburon. Yung mga magugurgur dahil dyan sa kapalpakan ng House of Representatives na hindi paglagay ng subsidiya dyan sa PhilHealth. Yun ho ang mas matinding problema natin dyan. Pabida talaga itong si... Ang sabi po ng Diyos, thou shalt not kill. But the war on drugs resonated a policy of kill, kill, kill. As the former president has always said, shoot them dead. Correct. Kahit tayo dito sa PH Update, kung tayo maging presidente at karamihan ng mga Pilipino na ayaw sa ipinagbabawal na droga, yun ho ang ating pulisiya. Pagka yan, talagang confirm na. Nag-bypass kayo. Nahuli yan. Palabanin nyo. Pakamagurgur na. Pabawasan pa yung pinapakain ng pamahalaan. Kasi pagka nakalaya yan, balik na naman sigurado doon. Ngayon kung hindi nagurgur, pagdating ng panahon, naging okay yung niya, hindi na siya lumapit dyan. Yun, magkakaproblema tayo pagka ginurgur yan. Diba? Pagka lumayo na siya dyan, pero sigurado ko tayo, pagka yan nagpakatino, kahit yung mga kapitbahay niya, ibabalita sa barangay, huwag nyo yan. Matino na. Nagwawalis lang sa tapat ng bahay nila. Diba? Nagsisigalang doon sa likod. Di na siya nag-aano ngayon. Huwag nyo nang pakialam, kawawa naman. Nagpakatino na yung bata. Merong ganong epekto yon. Pero pagka yan, nagurgor at yung kapitbahay niya, kasi hindi tumigil Wala. Bumabanat pa rin kasi. Yun ang problema natin dito. Ngayon, ang pinagtatanggol nitong matanda na to, tatanda rin naman ho tayo. May balbas na nga tayo. Magkasing edad lang kami niyan. Puti na rin yung balbas ko. Kaya okay lang natawagin kong matanda yan. Yung problema dito kay Atrasabante, pinagtatanggol ho niya yung mga tulak, yung mga gumagamit, yung hindi tumigil sa pagtulak, hindi tumigil sa paggamit. Doon ho tayo nagkakaproblema. Labas-pasok na lang sa rehab, labas-pasok na lang sa kulungan.
Ngayon, pagka nagurgur, nag-iiyakan yung mga congressman na kagaya nitong si Atras Abante. The role of leadership in a culture of impunity. How did we get here? Paano ito nangyari? One cannot look at all the evidence and not come to this credible and undeniable conclusion that former President Rodrigo Roa Duterte's public pronouncements encouraged, facilitated, and normalized the killings and emboldened some of our policemen who are supposed to be the protectors of the people to carry out the same. Hindi totoo yan. His release of unverified narco lists further exacerbated the violence as individuals were targeted based on flawed, inconsistent, and malicious information. Isa sa mga biktima nito, si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. In 2014, then Major Mabilog was named as I quote, top 5 best and outstanding mayors in the world. In the 2014 World Mayor Awards, mula sa short list ng best mayors in the world na isama sa drug list ni Pangulong Duterte, nasira ang pangalan ni Mayor Mabilog. Tandaan nyo mga kababayan, pagka kayo politiko, nakaladkad ang pangalan nyo sa ipinagbabawal na droga. Malamang sa malamang, talagang sumausaw kayo dyan. Malamang sa malamang, kasi public figure kayo. Maraming nakapaligid sa inyo. At kung meron mga mahuling tulak o drug lord o kung sino mang makakapagturo na kayo involved sa ipinagbabawal na pulburon at na-verify yan, Huwag nyo naman nung sabihin na yung narco list nitong si Tatay Digong ipalsipikado. Kayo mga public figure at yung mga lugar, yung mga tao doon sa mga lugar na nasasakupan nyo, kung public knowledge na yung mama na yan, kaya na lumalaganap ng ipinagbabawal na droga sa lugar nila, nakikisaw-saw sila, ibang usapan din ho yan. Mantakin nyo, ang pinagtatanggol nila yung mga na-involve, yung mga nasa narco list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat na lang ho. Sa tingin nyo ho ba, kinakaawaan nyo ho ba itong si Mabilog? Doon sa nangyari sa kanya? Tayo ho hindi mga kababayan. Dahil yung ibang mga opisyal ng pamahalaan, yung dito sa lugar natin, napasama din ho siya sa drug watch list. At public knowledge na yung ng mama na yan na talagang sumausaw siya sa ipinagbabawal na pulburon. At napakatalamak ng ipinagbabawal na pulburon sa kanyang lugar, dito sa lugar niya na to. Kaya tayo, nung nabalitaan natin yung narco-list na yan, 100% pagka ikaw politiko, napasama ka dyan, malamang sa malamang, ang mga nasa 90 to 95%, sigurado sumausaw ka dyan. Meron ka lang 5%, ha? Yung 5% na yun, talagang baka politika lang yun. Pero yung pagdating kay Mabilog na yan, dahil marami rin ho tayong napanood na testimonya na dyan sa Iloilo noong mga panahon na yun, naku, bumabaha ho ng ipinagbabawal na pulburon. Kaya yung mga sinasabi na yan, itong si Atras Abante, medyo diskumpiyado ho tayo dyan. He was forced to relocate himself and his family to a foreign land, and he was threatened with death, all because of unverified, unreliable list. We discovered, Mr. Speaker and my dear colleagues, that the previous administration's war on drugs was fueled by a perverse reward system that incentivized extrajudicial killings under what we now know as the Davao model. Ano ang Davao model? Under this system, police officers were given monetary rewards for killing drug suspects, transforming the duty of law enforcement from a system driven by justice into a system driven by bounties. Testimonies from Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, Police Colonel Ruyima Garma, and other officials confirm
the existence of the system. Malinaw ang testimonya nila sa lapi ng sagradong buhay, Mr. Speaker. In a civilized society that upholds the rule of law and due process, there is no rhyme or reason for such diabolical attacks on the sanctity of life of every human being. Baka takihin ko sa puso sa galit. Relax ka lang. Relax lang. Huwag masyadong... Hindi madadaan sa ano yan. Hindi madadaan sa lakas ng boses. Yan ang problema sa iyo. Masyadong lalakas ang boses niyo. But it was President Duterte himself who provided the legal cover for those killings. The narrative of nanlaban or fought back became the legal justification for these operations, as PRRD himself encouraged officers to provoke suspects into resisting arrest, which was he admitted in one of the hearings conducted, providing legal cover for the use of lethal force. That's the reason why I even asked the question to our former president, was your policy a personal policy, or was it based upon the Constitution? There was a grand conspiracy. In the course of our hearings, we exposed disturbing cases where killings were carried out for monetary rewards or as part of orchestrated operations. First, the 3 Chinese nationals and convicted drug lords, Chu Kin-tung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, were killed under orders for a payment of 1 million pesos per person. During our hearings, person deprived of liberty, Leopoldo Tan, testified that former President Duterte personally congratulated officials involved, saying, and I quote, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Naku. And Mantakin nyo mga kababayan, ordinaryong jail guard, ordinaryong official ng isang presinto, tatawagan ni sino tumawag? Si Tatay Digong o Senator Bato? Ginawang dinuguan. Yan palang hong statement na yan, hindi nyo na mapatunayan. Nagpunta na nga yan si Tatay Digong saan. Hindi nyo man nga lang ata tinanong yan. of quote. Alam ko, ibabas na naman ako ng mga DDS pagkatapos nito. Naku, hindi naman. Gusto kong makinig kayo lahat. Makikinig kami. Alamin nyo nung una ang batas. Bago nyo kami murahin. Di ka namin numura. Bago nyo kami latiin. Di ka namin Alamin nyo nalatiin. muna ang batas. Ano yung Sapagkat batas? dito po, sa house na ito, ay pinaglalaban namin hindi lamang ang katuwiran ng bawat tao, kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Second, the assassination of Police General Wesley Barayoga, na binanggit na ng aming chairman. Witnesses testified that Barayoga was killed under instructions from police officials with a reward of 300,000 pesos given for his murder. Police Colonel Grijaldo, na kinontempo namin sa aming last Qualcomm hearing. Nandito po siya ngayon. Maaaring narinig niya. Anong ginawa niya nung siya ang Chief of Police ng Mandaluyong City? Na ang general na ito ay pinatay doon sa Mandaluyong. Walang police report. Walang investigation report. Walang ginawa ang Chief of Police na ito. Siya ba'y tinanggal sa pagiging Chief of Police? Hindi.
mga kaibigan. Samantalang yan palagi ang SOP ng Philippine National Police. Naku. We heard testimony that revealed that police officers had killed quotas and were rewarded for complying with them. Police Lieutenant Colonel Espinido detailed that a 20,000 peso reward was paid per kill. Yan po ang kanyang statement. Our investigation also unearthed cases where the drug war served as a tool to eliminate competition among drug syndicates. Witnesses such as Mr. Kerwin Espinosa and former police officials SPO3 Artunio Las Cañas and Police Colonel Eduardo Acerto revealed the dark reality of a policy that prioritized kill, kill, kill over jail, jail, jail. Mr. Speaker, more data reveal how every effort was made to ensure that those involved in these killings were spared from the consequences of their actions. Of the over 8,351 deaths, the PNP's Internal Affairs Service reported that 99.17% of cases resulted in the exoneration of police officers. Just imagine. Of the 32,803 policemen charged for operations, only 30 were dismissed. These numbers expose a justice system that failed the victims and their families. Out of all this bloodshed, ano naman ang naging impact sa paggamit ng droga? Mr. Speaker, the Dangerous Drugs Board admitted that the drug war resulted in only a slight decline in drug use. The figure of 4 million drug users that former President Duterte cited at the start of his term had no verified basis. Sinabi pa niya na itong si Adolf Hitler pumatay ng 3 milyon ng mga Hudyo. Mali pa ang sinabi niya, 6 milyon po ang napatay niya. Kaya dapat patayin ang 3 milyon ng mga drug pushers. May problema ba doon? May problema ka ba doon? Ako, wala akong tayong problema doon. Ubusin lahat ng